Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na talaga yan sa mundo ng social media. Talaga naman ang hindi nga nakawala at talagang sampal nga sa kahihiyan itong si Bangag Jr. na ito. Matapos nga makita ang kanyang mga palpak na gawain sa bansa natin. Ngayon pa lamang ay talagang makikita nga natin kung gaano nga ba talaga kagahaman ang kanyang mga kapartido at mga kurap na mga opisyales ng bansang Pilipinas. Dito nga natin mapapatunayan na talagang hindi nga nila ginagampanan ang kanilang trabaho. Ngunit ayon naman sa kanila ay talagang ginampanan nila ang kanilang tungkulin at ginawa ang kanilang makakaya nang sa ganoon ay talagang magawa nila ang kanilang tungkulin sa bansa natin. Ngunit dito nga natin makikita sa panahon ngayon na talagang wala nga silang ginagawa kundi mangulimpat na lamang ng kaban ng bayan. Ang nakakalungkot nga rito ay maraming kababayan natin ang naghihirap dahil sa kanila at nanumbalik pa ang mga hindi magandang gawain sa bansang Pilipinas. Madaming ang netizen ang nagsasabi na talagang hindi na natin mapipigilan pa ang kagustuhan nga ni Bagang Jr. dahil gusto niya na maging bangag ang kanyang mga kinauukulan at ang kanyang mga kapartido dahil mas malaki ang kita at cut nga nila dito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin. Panoorin nga natin ang buong detalye. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagbabagang mga balita. Mga pulawan-dilawan eh. Okay? Ano pa bago ako mag-move on? Kasi puro baha oh. Puro baha. Nakakagalit. Okay? Binigyan na kayo ng isang maharlika na nag-expose sa demonyong bangag, kaya ako ipapagurgor ng mga yan. Dahil ako ang una, ang ugat na gusto nilang putulin sa pag-expose ko na adik, kawatan, smuggler, hoarder, kidnapper, nag-a-appoint ng Amerikano, ng Chinese. Nalabag sa batas ang bangag. Nanggigipit, gumugurgur, nag-o-orgy. What else do you want? Ano pa gid-abe? O gusto nyo yan ganyan? Enjoy the baha. Magsabit pa kayo ng banderitas. Magtawag pa kayo ng mga hayop na combo. Mag-ano kayo, gita-gitara, ang saya-saya, di ba? Bagong Pilipinas, lubog sa baha. Kaya nyo pa? Kayang-kaya pa. O, ganyan na dapat na. Lagyan nyo nga ng lyrics yan. Tangin na yan. Hindi na kayo naawa sa mga sarili ninyo. I don't know. Diba? Kung pwede ko may kulam na ako, patay na lahat yung mga yan. Kaso lang wala tayong kulam. Right? Tingnan to, ano itong pinagsasabi dito? Okay. Here we go. Nakakagalit? Do you think natutuwa ako? Oh, 1 hour ago, ito pala. 1 hour ago, here we go. Oh, ito ha, nabagsakan. Ano sinasabi dito? Oh. Ay, akala niya totoo ako, na-stress ako sa sitwasyon niya, sa tinuod lang. Rider na nabagsakan ng puno at poste ng kuryente. Sa pool sa CCTV, sa pagbagsak ng puno at poste sa isang rider sa Circumferential Road sa Antipolo, Rizal. Tignan natin. Kawawa naman ang palangga natin. Kaluluoy man. Namatay na yan. 1 hour ago yan, may update dyan ang DZRH. Nabagsakan. Gusto nyo ba antayin, mga rider o kotse o whoever you are? Gusto nyo bang antayin na mangyari sa inyo yan? Gusto nyo pa? Kasi nga walang pinipili yan eh. Hindi naman sasabihin ng puno, teka dito ako babagsak sa mga Duterte supporters kasi kaaway namin to eh. Di ba? Buti sana kung may buhay ang puno, di ba? Na nagsasalta na tao na pwede siyang mamili, di ba? By the way, ang sarap ng tubig dito kung nasaan ako. Cheers. Ang ganda pa ng baso nila pang mayaman. Anyway, what the fuck? As in, what the fuck, mga kababayan? Yeah. Ano pa? Ito pa. Ito pa. Pag-rescue sa mga binahang residente sa Kawit Cavite sa lugar ni Demonyong Laway. Pakinggan nga natin, panoorin natin to para i-enjoy natin.
Para wag na kayong manindigan eh. Enjoy natin 'tong mga senaryo na ito. This is the best. Oh. I-rescue daw ito. Ayan. Oh, ayan. Ayan. Saya, di ba? Wow, ang galing ng Red Cross. Oh, mga bata, gusto niyo ba yan? O si Jollibee lang. Oh, ayan. Oh, gusto niyo yan? Saya, di ba? Oh, kaluluoy ang mga bata. Oh, gusto niyo yan? Kaya ako galit eh. Ayan, gusto niyo yan si tatay, oh. Kaluluoy. Oh, ayan, gusto niyo yan. Oh, diyan ako na. Ayan, no. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Ayaw nyo manindigan, kayo ang what? Naapektuhan. Sabi ni 5590, Miss Maharlika, yung EDSA busway na project ni Dizon, nalusaw na yung Japanese asphalt quality daw na pinagyabang ni Vince Dizon. Sip-sip na Dizon. Yun na nga palangga. Thank you for that info. I-enjoy nyo lang ba yan? Nakakagalit. Okay? Nakakagalit. Na kung pwede ko lang sila lahat kulamin, kung epektibo lang ang kulam, patay na silang lahat. Mapagbayaran nila para hindi yun na nararanasan yan. Pero ayaw nyo manindigan. Sabi ko nga, i-enjoy nyo. Kaluoy man ano. Pati pitchil nila ang sosyal. Thank you. Okay. Inaudit na ng kalikasan ng flood control, sabi ni Somerset. True. Sabi ni Good Daliba, sisihin nyo ang sarili nyo. Hinayaan yung ilubog kayo ng baha ni admin ng bangag. Kaya nga, magpakabangag ba rin kayo? Please, ituloy nyo lang yan. Hanggang sa kayo na yung susunod na mamatay. Kayo na susunod na lagyan ng bagsakan ng ng puno. O anong sabi diyan? I think ito. Update. O update, 'di ba? Pinakita ko yung bagsak ng puno. Ano sinasabi diyan? Pumanaw na ang delivery rider na nabagsakan ng poste ng kuryente at puno sa Circumferential Road sa Barangay San Jose Rizal ngayong araw, Agosto 9. Makikitang nakasilong lamang ang rider nang biglang bumagsak ang puno at poste. It's so sad. Okay? My God. Alam nyo, hindi ko alam kung hanggang kailan nyo titiisin to mga to. I don't know kung kailan kayo manindigan. Sige, anuin pa rin kayo, murahin nyo pa rin, ipagdasal nyo pa rin, magsigaw-sigaw kayo, garapon-garapon kay Duterte, ganyan. Si Duterte pa rin ang may kasalanan. Magpakatanga kayo. Si Sara pa rin ang sisihin ninyo. Si Sara ba ang may hawak ng budget ng bayan? Idiin nyo si Sara. Kayong mga nabahaan ng 125 million si Sara ang kanyang opisina, chuchu-chuchu. Then, i-praise nyo si Bangag na bilyon-bilyon ang confidential funds. Trilyon ang budget. 19 trilyon ang utang ng bayan na walang maipakitang infrastruktura. Dahil yung infra, utang ina, yung perang yung 19 trilyon, kung inilagay yan sa mga infra, hindi ninakaw ni Sandro ni Satanas yung mga jutang ginemis na yan, hindi yan ang yayari sa inyo. Yan ang katotohanan. Pero nagpapakatanga kayo. Kaya enough for that bullshit na proud kayong maging Pilipino. Hindi nakaka-proud maging Pilipino dahil mga duwag kayo. Buisit kayo. Ayaw nyo manindigan. Matatalino pa naman kayo na turingan. Magagaling ang mga Pilipino. Kaya namin yan. Diba? Ang mga Pilipino kahit saan mo iba to, nag-excel yan. Totoo naman. Totoo naman na magagaling ang Pilipino, pero tanga. Nagpapakatanga kayo sa kabangagan ni Marcos Jr. Diba? Pagdating sa ibang bansa, ang galing-galing. Diba? Proud to be Pinoy. Ang gagaling, ganyan-ganyan.
pagdating sa sariling bayan, tanga, duwag. Oh, kayo dyan, puwisit, na? Sino ang hindi mabubuisit ma-high blood dyan sa nakikita ko? Sino nga hindi ma-high blood? Do you think, sabi ko, kahit dilawan-pulawan ka, matutuwa ako na naglulunod-lunod kayo dyan? Yung sinasabi ko sa inyo, ang ginawa na pagnanakaw ni Bangag na in-expose ko sa inyo, magsimula sa smuggling, hoarding, tsuktsakan, kung ano-ano pa, kidnapan, dahil sa ngalan ng pera ng bayan. Nung sinabi ko yon, hindi lang ibig sabihin ang makinabang ng Duterte supporter. Buong Pilipino. Kasi hodang dilawan ka, pinklawan ka, kayo, hindi ako. Buisit. As in, buisit ang nakikita natin ngayon. Kailangan nyo nang wakasan yung hayop na Bangag na yan. Kailangan nyo nang tapusin yung mga putang inang yan, dahil kung hindi, kayo ang matatapos. Yun. Kayo matatapos. At sabi ko nga, just enjoy it, darling. Kumanta-kanta pa kayo. Oh, ano pa to? 1 hour ago pa lang yan, binabalikan natin mga balita dito. Hindi ko kaya panoorin tong mga to eh. Kaya we have to, kailangan nyo lang, I don't know kung kailan kayo magigising. Ito, ito, masayahing Pilipino. Oh, ito, masayahing Pilipino. Tingnan natin ito. Pakinggan natin, ang saya ng Pilipino. Ito, ang saya, tumatawa pa sila eh. Teka, wait. Kaya kayo naluloko lagi ng gobyernong Bangag eh. Ito. Ay, ikaw muna vlog! Ay, muna sa vlog! Nag-vlog ka daw. O, diba? Aha. Ang saya na. Ang saya ng Pilipino, no? Ayan, sa Cavite yan, sa bahay, sa lugar ni Laway. Oh, dahil kang speaker. Ay, hirap dyan, te. Ang naranasan nyo. Ano kasi? Nakuhaan! Ang saya. Ganyan Pilipino, no? Medyo matitira Ang saya-saya. Kaya kami na! Ang saya, no? Clap, clap, clap. Masaya maging Pilipino. Na kahit pinagdalakawan ka na, binabaha ka na, nakasmile ka pa rin. Kasi grabe ang Pilipino. Resilient. Kaya kahit punos, lindol, bagyo sa buhay nila. Right? Tawa pa. Iba nga dyan, nagiinuman pa eh. May pang-content na daw sila, saya-saya, sabi ni Maki. I know, kasi parang natin vlog-vlog, di ba? Okay, welcome sa vlog, di ba? Oh, ganyan, enjoy nyo. Welcome sa vlog. There we go. Ang pati pala, Baguio. Zero visibility, oh. Oh, natin ito lahat. Oh. Lahat. Saan pa? Nakakagalit. Saan to? Dalig. Sa Dalig, Rizal. Okay? Grabe ang baha, oh. Grabe. Ito yung pinakita natin kanina. Dalig, Rizal. Basahin pa natin. Bacoor. Oh my goodness. Tapos lulukuhin kayo ni Bangag. Ang katotohanan, ang buong buo kong sinulat, yung unang bahagi at saka yung huling bahagi, ako mismong sumulat nun. Ulol! Bangag Jr., niloloko na naman kayo na yung SONA daw niya, siya daw nagsulat, yung seniority na daw niya, itong putang inang adik na ito, hindi pa namatay ito, yakapin ka na ni Aida Everding, putang ina ka Marcos Jr. Hayop ka. Kulang ang buhay mo pagbayaran. 10 ng pamilya mo, mga kasabwat mo, sa pambababoy, pagnanakaw mo sa pera ng bayang putang ina ka. Ang asawa mong demonyo na may kontrol sa lahat, putang ina ninyo. Pagbayaran nyo lahat yan. Papantay rin ang paan yung mga hayop kayo. Diba? Mga kababayan. Ayaw nyo kumilos eh. Gusto nyo, ganyan ang buhay nyo. Anong gagawin ni Maharlika? Magalit lang si Maharlika. Magpalit-palit na ng outfit si Inday. At magsigaw dito, magalit. Yun lang ang pwede kong gawin eh. Dapat nga kayo nagagalit eh. Dapat di nga ako nagagalit eh. Dapat kayo ang nagagalit. Kasi kayo yung nakakaranas.
Ako hindi ko nararanasan yan. Hindi ko na naranasan. Ang naranasan ko lang baha sa Espanya at doon sa lugar namin dati. Pero once in a blue moon lang yun. Hindi yun lagi. Once in a blue moon, parang may pagkataon, I don't know kung ano nangyari, sobrang baha talaga siguro. Yun lang. Kahit sa probinsya namin, yung baha, yung hindi nagbabaha sa amin. Yung baha man, yung hanggang dapa-dapa mo, hanggang paa mo lang. Ito yung ano mo, foot mo, dito lang yun. Oh? Ngayon lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, bakit? Bakit? Tanga pa rin ba kayo? Kinakalbo na ang bundok. Diba? Illegal, quarrying, mining, flood control na pagnanakaw. Ito yung ugat kapag ang Pilipino ay ayaw manindigan. Silaway sa Batangas po siya, baha na din. Did I say? Yeah. Baha? Oo, tama. Sa Batangas, Silaway. Grabe din kanina yung sa kanya. Thank you, Frank Gonzales. Nakakalungkot kasi tayo mga nasa ibang bansa. Pwede sana kung mayroon tayo, pwede sana kung palitan mo yung utak mo, palitan mo yung memories mo na, I'm not from the Philippines, I'm from Thailand. Minsan ginagawa namin yan, di ba? Sa restaurant kami ni Harry. Where are you from? From Thailand, we're Thai. Buti na hindi kami kinausap ng Thai. Kung nagkataon marunong ang waiter ng Thai, hindi nayari kami, di ba? But you cannot change your roots. You cannot change yung pinanggalingan mo. The reason why ito kami, kahit nasa labas ng bansa, concerned kami dyan sa nangyayari, kasi wish namin ang magkaroon ng magandang Pilipinas. Gusto nyo ng bangag na Pilipinas, na nag-orgy, nagpupukpukan, nagbubulian, nagnanakaw, nangingidnap, nanggigipit. My God. Then, pinatutukan nyo si Duterte. You compare nga, sige nga, i-validate nyo kung may nanonood ditong mga ulol na pinklawan at dilawan or bangagan. I-validate ninyo, i-compare ninyo nung panahon ni PRRD. Diba? I-compare nyo lang kung ilang beses kayo binaha. Kasi, eto ba, by the way, hindi ko alam kung gaano kalakas ang baha. Hindi naman ito sobrang lakas ng bagyo katulad nung Yolanda eh. This is just an ordinary malakas na tubig, malakas na ulan. At naranasan na natin yan. Lahat tayo na tumira sa Pilipinas, na mga nasa ibang bansa na, naranasan natin ang pinaka malakas at bunok-bunok nga ulan. Pero hindi naman binahaan ng ganito, di ba? Sabi ni Frankie, before hindi bumabaha dito sa Batangas, andyan ka pala Palangga, naulang dahil sa korap na bangag Palangga. I'm sorry, Palangga. I know you're there, nakipaglaban, pero hindi mo kaya mag-isa. Dapat lahat makipaglaban. Nakakagalit talaga, Miss Marley, ang pwede lang sana, sabi ni Helen. I know, pareho lang tayo ng sentimiento. Right? Salamat po sa malasakit, sabi ni Robert. Yes, Robert. Kung pwede ko lang, di ba sabi ko sa'yo, kung sasabihin lang ni Lord ngayon, Maharlika, dahil maingay ka, ayaw mo silang tigilan, kukunin ko yung buhay mo, kapalit nilang lahat. Sabihin ko, mainit-init pa, sige kunin. Hindi, wag mo muna akong kunin, sila muna kunin mo, Lord. Patayin mo muna sila bago ako. Huli na ako. Ang importante, sigurado na sila nagurgur mo. Right? Kung pwede lang ganun. My life is okay. I mean, ang buhay, diba? Sabi nga na ang buhay una-unahan lang. But you make yourself, you make your life sa mundong ito na worth it naman. Okay? Na nilaban mo yung karapatan mo. Na hindi ka naduwag, katulad ng four coward Marines, hindi ka natakot sa mga bangag, katulad ng mga maleta kongresistas, ng mga sundalo, mga PNP, AFP, na mga putang inang mga duwag. Ang ina nyo, nagsunda-sundalo pa kayo, mga hayop kayo. May pasumpa-sumpa pa kayo. Protect! Anong motto ng mga hayop na yan? Natin mga protect na yan. Diba? Mga hayop kayo. Ayaw nyong labanan ang mga demonyo. Ano sabi? Basahin natin yung kanilang mission and vision. Ano sabi ng mga demonyo? To serve and protect.
Anong pinoprotektahan ng PNP? Ang mga adictus. Ulol kayo, sana kunin na kayo ng baka kasi wala naman silbi ang buhay nyo. Sa totoo lang, kayo, PNP, lalahatin ko na kasi mga duwag kayo. Walang silbi ang buhay nyo sa Pilipinas. Para kayong mga parasite. Okay? Para kayong mga, hindi para, kayo ay sumisira sa lipunan dahil imbis na silbihan nyo yung bayan, sinisilbihan nyo ang mga demonyong pamilyang cancer sa lipunan. Ang sabi nyo pa, alright, na poprotektahan ninyo ang what? Sabi niya, katuwang ng komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan, at public safety. Sabi ni Helen, PNP, protect the addict. Protect the addictus. True. Then sabi ng AFP, protecting the people, securing the state. Saan ang protection nila? Protecting the bangags and securing the maleta. Yan ang ginagawa ng mga ulol sa PNP and AFP to serve and protect the bangag, the addictus, the kawatan. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Walang mangyayari sa inyo kung hindi kayo maninindigan. Puro baha na lang. Tapos after ng baha, babalik na naman tayo sa, ito, tulad nito. Pulis nasawi matapos sagipin ang 2 kasamahan sa Cadiz City. Congratulations! Dahil putang inayaw nyo manindigan. Yan. Congratulations, sir! Pulis nasawi sagipin ang 2 kasamahan. Hero? Yes. Congratulations sa pagiging hero. But, ano ang reason yan, ha? Ano ang reason bakit nasawi siya? Saan lugar, Cadiz? Bakit? Nasawi ang isang police officer matapos iligtas ang 2 kasamahan niyang tinangay ng malakas na agos ng ilog habang nasa routine seaborne patrol sa Sitio Bisan, Barangay Luna, Cadiz City. Sa mga taga-Cadiz. Sige, abi. Namuyod si sir. Bakit namatay? Dahil, sino ang sa Cadiz? You Google dyan. Google dyan palaga. Sino ang kongresista nyo sa Cadiz? Ninakaw nila ang pera sa flood control. Kaya ang pulis nasawi. I don't know kung sino yan si sir. See? Ito sinasabi ko sa inyo. Tama ako, mali. Antayin nyo na malunod kayo isa-isa. You savor the burak. Diba? Sabi ni Caramel Cappuccino, sana si Auntie Claire na lang ang nalunod sa baha. Kung pwede nga lang natin i-lead ang baha, pumunta ka dun sa bahay ni Taratara. Pumunta ka sa Ilocos, pumunta ka sa loob ng Malacanang at anudin nyo silang lahat. Kung pwede lang na ganyan, di ba? Pero itong pulis na namatay, bakit? Sino may kasalanan yan? Ang bangag administrasyon. Kayong mga pulis, mga ulul kayo. Di ba? Kasi nanindigan kayo sa mga adik, hindi sa Pilipino. Ang pinoprotektahan nyo, mga adik, mga kawatan, nagpakatanga-tangahan pa kayo. Binigyan na nga kayo ng memorandum. Naalala nyo? Na huwag manood kay Maharlika nung kasagsagan ng ating mga expose. Pinagbawalan kayo. Naalala nyo yung expose natin? Meron pang memorandum na tinanggalan kayo ng telepono, right? During the duty. Na huwag kayo magtelepono at huwag kayo manood sa social media. Ang tatangan nyo Kasi ayaw ng bangag na malaman ninyo ang nangyayari. Para ayan, isa-isa kayong namatay. Sana lahat na lang kayo mga matay kung wala namang silbi ang buhay nyo. Sana malunod na lang kayo lahat. What's the point of being here in this fucking world? Kung wala naman parang saysay kayong mabuhay dito, ayaw nyo manindigan. Sunod-sunuran kayo. Di maayo pa magkalamuyod na lang kamutanan. At kunin na lang kayo ng delubyo. Di ba? At least may reason. Okay? May reason ang mga Pilipino ay wala na mga pulis. Naubos na. Kasi ang pinotektahan nila mga bangag. Gusto nyo ba yun? Magpakasupot pa rin kayo. Yung AFP, sige.
Magpaniwala kayo kay Bangag, garahin nyo China, doon mag-focus kayo. Ang mga, what do you call it? What's that? Marine, Coast Guard, Punyeta, yan. Magpaka, kayo, yung ilong ni Tariela, sundin ninyo. Magyera-gyera kayo. Makapagsabuatan kayo sa pagpapakalat ng mga kabaong dyan ni President Xi. Yan, i-provoke nyo yung China. Go! Go! Kasi yan ang gusto nyo mga king-ina nyo Ayaw nyo manindigan, kakagalit kayo, mga hayop kayo. And now what? Yung hayop na Sandro Marcos. Punta na ako bago ako nag-iinit yung ulo ko, mga kababayan. Ano ba, nakakaawa kayo Diba? I don't know. I feel like parang gusto sumabog ng dibdib ko ngayon. Nakita nyo ba? Sabi ko nga, ang papakyut-kyut na lang ako kasi my hair is like Audrey Hepburn ang peg natin. But hindi ko kayang magpatawa sa inyo. Sa ganyang klaseng itsura ng buhay natin dyan sa Pilipinas. Now, anong sabi ni Sandro Ulul? Ang sinungaling, may interview siya. Okay na? Sinabi niya na nanghingi daw sila ng tulong kay Pangulong Duterte noon, sa kampo ni Pangulong Duterte, pero daw mayroong usapan, nakipag-usap daw ang kampo ni Pangulong Duterte na sila daw ang mamimili, ang Duterte, ang mamimili ng mga i-appoint. Basahin na natin tong artikulo na to. Okay? Isang incumbent government official na kaalyado ng mga Duterte ang umano'y humingi ng kontrol sa pagpipili o pagpili ng Executive Secretary, Senate President at House Speaker bilang kapalit ng suporta ni then President Rodrigo Duterte sa 2022 presidential bid ni Bangag Jr. ayon sa hinihayag ng demonyong Adictos Bangag Sandro Marcos. Okay? Naalala ni Bangag Sandro Marcos demonyo kung paano sila ipinatawag ng kanyang ama sa Malacanang noong 2022 campaign sa panahong hinihintay pa nila ang official. Kaninong script to, Sandro? Sa nanay mong kidnapper, pukin ang ina ka? Ang sabi daw niya, alright, nagpa-interview ang gago. Nandoon kami sa presidential guest house. Ipinasok at that time, there was still no official endorsement from Malacanang. We were supposed to meet the president at the time, but instead, hinarap kami ng 3 tao. Sabi yun ni Adictos Sandro. Okay? We were put in front of 3 people and they essentially asked, anong plano mo? Anong magagawa mo para sa amin? Ang ganda ng script ng nanay mong gago, di ba? Yan daw. And then there was one person who's a sitting official now. And hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. Ano to? Si Senator Bongo? Dahil si Senator Bongo lang naman nasa likod ni PRRD, di ba? Sinabi niya kay Pangulo na sige, suportahan ka namin on the condition